Mahigit 1 taon na kayong kasal ni Jocelyn, pero hanggang ngayon ayaw pa rin niya magkaanak. Tama ako, di ba, Arvin? Ayaw namin magkaanak dahil pareho kaming abala sa mga negosyo namin. Gusto muna namin makapag-ipon at maging financially stable bago kami sumabak sa pagbuo ng pamilya. Hindi po kami nagmamadali na magkaroon ng anak. Ay, ano ka ba naman? Basang-basa kong body language mo nung gabing may mangyari sa atin. Alam kong uhaw na uhaw ka na sa kama at hindi yun maibigay ng asawa mo. Kaya nga madali ka nawala sa katinuan, di ba? Kasi nga, gusto mo rin pero ayaw mo lang aminin. Sorry pero hindi ako papayag na sirain yung relasyon namin ng asawa ko. Umalis na kayo kung ayaw nyo magkaproblema tayo. Ang dami kong hawak na alas sa'yo ngayon. At para sa kaalaman mo, recorded na nangyari sa atin nung gabing yon. Ha? Ano? Hindi! Taon 2013, Alaminos, Pangasinan. 1 taon ang lumipas mula nang maikasal sina Jocelyn at Arvin. Naging masagana ang kanilang buhay pati ang negosyo na kanilang itinayo. Mayroong clothing shop si Jocelyn kung saan siya mismo ang nagde-design at nagtatahi ng mga damit. Sa kanya lumalapit ang karamihan sa mga nagpapagawa ng magagarbong gown para sa iba't ibang okasyon. Malakas din humatak ang isa pa nilang negosyo na hawak naman ng kanyang asawa, ang kanilang coffee shop sa kabilang bayan na isa na rin sa mga tourist attraction doon dahil sa outdoor at Japanese-inspired na disenyo noon. Mula nang sila ay maikasal, wala pa silang naging problema na naging dahilan ng kanilang pag-aaway. Hindi pa sila nagkakasagutan. Batid nila na lahat ng mag-asawa ay dadaan sa ganong yugto ng buhay. Kaya minsan, hindi maiwasang maisip ng dalawa kung kailan sila magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at kung ano ang pagmumulan noon. Isang araw, binisita si Jocelyn ng kanyang asawa sa opisina sa kanyang clothing shop. May dala-dala yung tinapay at iced coffee para sa kanya. Agad naman siyang yumakap dito nang makalapit yon sa lamesa. Buti at naparito ka, mahal. Napadalaw lang ako, mahal. May tumawag kasi sa akin kanina eh. Talaga? Sino raw? Isa sa mga kamag-anak mo sa Tarlac, si Aling Tess. Hinahanap ka nila sa akin eh. Pinapatanong nila kung kailan ka raw pwedeng pumunta roon. Ha? Bakit naman ako pupunta doon? Ano raw meron? Dumating na raw kasi yung Tita Rufina mo, yung kapatid daw ng nanay mo na nag-abroad. Ano? Si Tita Rufina? Umuwi na? Bakit, mahal? Wala lang. Hindi ko akalaing uuwi pa siya. Akala ko kasi doon na siya pipirmi sa Canada eh. Ang tagal niya na kasing wala dito. Hindi pa man tayo magkakilala. Sa Canada na siya nagtatrabaho. Halos nakalimutan ko na nga siya eh. Ngayon ko na lang siya naalala dahil sinabi mo. So, kailan ka raw pupunta ron? Bakit naman nila ako pinapupunta? Malay mo naman, gusto kayo makita ng tita mo, kayong lahat ng mga kamag-anak niya. Malay mo, may pasalubong din na ibibigay sa iyo yun. Kaya kung ako sa iyo, puntahan mo na. Pababantayan ko na lang ulit kay Baldo tong shop. Wag na siguro, hindi naman ako kailangan dun eh. Paanong hindi kailangan? Sila na nga ang tumawag sa akin at gusto kang papuntahin. Wala naman kasing alam yang si Aling Tess sa sigalot naming dalawa ni tita. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Magkaaway ba kayo? Hindi naman sa magkaaway pero matagal na kasi kaming hindi nagpapansinan. Alam mo kasi, mula nang bata pa ako, lagi na akong napag-iinitan ni tita, lalo na nung mamatay si nanay sa sakit niya. Hindi na naging magandang trato niya sa akin. Nagkukunwari siya na inaalagaan ako sa mata ng tao pero kapag kami lang magkasama, lagi niya ako sinusungitan sa lahat ng bagay. Kulang na nga lang, palayasin niya ako sa sarili naming bahay eh. Basta, may attitude yung si tita. Maraming ang kagalit yun eh, dahil sa ugali niya. Kinanay lang siya walang palag. Pero nung mawala si nanay, ayun, nagreyna-reynahan na ang bruha. Ganun ba? Sorry hindi ko alam na may history pala kayong dalawa ng tita mo.
Hindi lang sa akin. Marami talaga siyang kaaway noon. Saka balita ko nga rin, mahilig daw mga bityan sa mga lalaki may asawa na. May nakasabunutan pa nga yan dati. Grabe naman pala. Tapos, sinusungitan at pinagbubuhatan ka pa niya ng kamay? Naku, hindi uubra sa akin yung ganun. Pero matagal na yon. Actually, nung paglaki ko, medyo nagkaayos naman na kami. Nagbabatean kami sa isa't isa pero hindi na lumalim ang samahan namin. Kumbaga, nagkikita na lang kami tuwing may okasyon. At pagkatapos naming bumati sa isa't isa, ayon, wala na. Deadman na ulit hanggang sa nabalitaan ko na lang na nakarating na nga raw siya sa Canada. Kaya mula nun, binura ko na siya sa isip ko at lalo nga siyang nabura nung makilala kita. Nawala ang lahat ng trauma at hinanakit ko sa kanya dahil sa'yo, mahal. Kaya pala. So, anong sasabihin ko kay Aling Tess? Hindi ka napupunta? Siguro, hintayin mo na lang na tumawag siya uli. Kung sakaling hanapin pa ako, dun mo na lang sabihin na hindi na ako makakapunta. Huwag mo na lang silang tawagan ng kusa. Hanggat maaari sana, ayoko nang maalala pa nila ako eh. Tahimik ng buhay ko rito kasama ka. Ayoko na sanang mabalikan pa ang nakaraan kapag nakita ko ulit sila. Sorry mahal ha. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa kanila. Kinagabihan, matapos magsara ng shop si Jocelyn, naglakad na siya pauwi sa kanilang bahay. Walking distance lang ang tirahan nila mula roon. Ang asawa niya naman, maya-maya pa makakauwi. Kadalasan kasi, lampas 10:00 na nakakapagsara ang mga yon, lalo na kapag maraming customer. Habang naglalakad, isang matandang babaeng pulubi ang kanyang nakasalubong. Mahaba ang buhok noon, punit-punit ang damit at may bitbit na bayong. Ilang beses niya yung iniwasan pero yon ang kusang lumapit sa kanya hanggang sa kausapin na siya ng babae. Iha, mag-iingat ka. May naamoy akong panganib. Excuse me po? May panganib na darating sa buhay mo. Nararamdaman ko yon. Ano pong sinasabi ninyo? Isa akong manggagamot noon. Bago pa ako maging ulila, malakas ang pang-amoy ko sa mga sakit at kamalasan at hindi ako maaari magkamali sa aking naaamoy sa iyo. May mangyayaring hindi maganda na pwedeng pagmulan ng away ninyong mag-asawa. Ito rin na magdadala sa iyo ng isang kakaibang sakit. Kaya mag-iingat ka, lalo na sa mga taong nagbabalik. Pasensya na po. Heto po ang barya. Salamat po sa oras, Lola. Ngunit hindi ko kailangan ng baryang ito, Iha. Nais lang kitang bigyan ng babala dahil hindi biro ang aking naaamoy. Ngunit hindi na nilingon ni Jocelyn ang naturang matanda at hindi na rin niya binawi ang binigay na pera na balak sana nitong isauli. Nagmadali siya sa paglalakad hanggang sa makalayo siya sa matanda. Binaliwala niya ang sinabi noon. Pagka-uwi sa bahay, agad siyang naghanap ng gawain para makalimutan ang sinabi ng matanda. Kinabukasan, maaga pa lamang may kumatok na sa pinto ng kanilang bahay. Pagbukas niya noon, bumungad sa kanya si Baldo, ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa. May dala-dala yung pasalubong para sa kanilang dalawa. Hala, saan galing to, Baldo? Sa akin, di ba? Hindi, galing yan sa kaibigang balikbayan ng tatay ko. Sinundo namin kahapon, kaya hinatian ko kayong dalawa dito sa mga pasalubong niya. May mga pambabaeng bag din dito, oh. Ayaw raw ni nanay yung design, kaya bibigay ko na lang din sana sa iyo, baka magustuhan mo. Tapos, si Arby naman, marami siyang mga pantalon dyan at isang sapatos. Ay, ganon? Wow ha, nag-abala ka pa. Maraming salamat. Sige, ipasok mo na lang dito. Tamang-tama, nagluluto ako ng almusal. Sumabay ka ng kumain sa akin. Teka, nasan si Arvin? Nasa coffee shop na. Alam mo naman yon, talagang maagang umaalis at nagbubukas.
Ako naman, maya-mayang konti pa dahil wala naman ako masyadong kliyente kapag ganitong oras. Sumabay na nga ang lalaki sa kanyang pagkain, at habang magkasalo, bigla niyang naalala ang matandang pulubi na nagbigay ng babala sa kanya kahapon. Napilitan siyang itanong sa lalaki kung may alam tungkol doon. Baldo, hindi ko alam kung kilala mo siya, pero may nakikita ka bang matandang pulubi sa labas? Mahaba ang buhok, punit-punit ang damit, at medyo malalim ang mga mata. Parang alam ko yung sinasabi mo ah. Bakit? Nagkausap pa kayo? Nilapitan ka rin ba niyan? Oo. Kahapon nakasalubong ko siya habang pauwi ako. Iniiwasan ko nga pero siya tong biglang lumapit at humarang sa akin. Tapos kung ano-ano na lang yung sinabi niya. Kilala mo rin pala yon? Sino ba siya? Hindi ko kilala yun. Pero madalas din namin siyang makita sa lugar namin. Ang totoo, kahit saan ako magpunta, lagi ko nakikita yun eh. Mukhang marami siyang lugar na pinupuntahan. Ganoon ba talaga siya? Ang usap-usapan kasi, parang may special powers daw yung matandang yun. Nakakaamoy raw kasi siya ng kapalaran ng tao. Nalalaman niya kapag may darating na sakit o kamalasan sa'yo. Ang hilig niya magbigay ng babala sa mga nakakasalubong niya. Ako, nakasalubong ko rin yun dati, pero wala naman sinabi sa akin. Siguro, wala na amoy na kamalasan o sakit. Ano? Ibig mo bang sabihin, totoo yung mga sinasabi niya? I mean, yung mga naamoy niya sa mga tao? Bakit? Ano ba sinabi niya sa'yo? Medyo hindi ko tanda pero ang sabi niya, may naamoy raw siya sa akin. Parang paparating daw na sakit. Sa akin daw dadapo, tapos magkakaroon din daw kami ng pag-aaway ng asawa ko. Hindi ko na matandaan yung iba, basta parang ganun yung sinabi niya. Hala, alam mo Jocelyn, ayoko manakot pero sa tingin ko, hindi mo dapat baliwalain yung sinabi ng matandang yun. Bakit? Totoo ba lahat yung mga sinasabi niya? Yun ang hindi ko sigurado. Ang alam ko lang talaga, nakakaamoy siya ng mga sakit at kamalasan na paparating sa tao. Yun ang kumakalat tungkol sa kanya. Pero hindi naman ako sigurado kung nagkakatotoo ba talaga lahat ng mga nararamdaman o nahuhulaan niya. Anong gagawin namin ni Arvin? Ay, mabuti pa siguro, pag-usapan niyo yan. Sabihin mo rin sa kanya yan. Tapos, lagi rin kayong magsimba. Baka sakaling hindi matuloy. O kaya makontra. Nako, siguro nga tama ka. Salamat Baldo ha. Grabe, kilala niyo pala matandang yon. Ako na lang yata ang hindi pa nakakakilala sa kanya. Basta, magdasal ka palagi at konting ingat rin siyempre. Kailangan din makapag-usap kayo lagi ng asawa mo. Pag-usapan nyo lahat ng pwedeng pag-usapan. Baka sakaling maisip nyo agad kung ano yung mga bagay na pwedeng dumating na maaaring pagmulan ng away ninyo. Malay mo sa paraang yun, mapigilan yung pareho, di ba? Walang masama kung susubukan yung unahan yung kamalasang sinasabi ng matandang yun. Alam mo, hindi naman ako gaanong nag-aalala doon sa pag-aaway namin Ang mas inaalala ko, yung sinabi niyang sakit daw na dadapo sa akin. Anong klaseng sakit naman kaya yon? Malala ba? Delikado ba? Doon talaga ako natatakot Ayaw mo bang subukan kausapin yung matanda? Para sana may tanong mo na mabuti kung anong sakit ba talaga yung tinutukoy niya. Tapos, bigyan mo rin ng limos kahit magkano lang. Malay mo naman, matinong kausap yun. Susubukan ko. Kapag nakita ko ulit siya, grabe, kinakabahan na talaga ako. Naku, lagi lang yun dito. Minsan naman nasa bayan. Tapos minsan din nakikita pa siya sa mga karating probinsya. Mukhang maraming lugar na alam ang babaeng yun at pabalik-balik lang siya rito. Siguradong magkikita ulit kayo noon. Nang gabi ring yun, sinabi agad ni Jocelyn sa kanyang asawa ang tungkol sa babala ng matanda, pati na rin ang napag-usapan nila ni Baldo. Maging ang lalaki ay hindi makapaniwala at labis na nag-alala para sa kanya. Sa totoo lang, hindi ako gaanong natatakot dun sa pag-aaway natin na pwedeng mangyari. Dahil naniniwala ako na bilang mag-asawa, malalampasan natin yun at sigurado magkakabati pa rin tayo. Pero ang mas inaalala ko, yung sinasabi mong sakit na dadapo sa'yo. Yun nga rin ang iniisip ko Yan din ang eksaktong sinabi ko kay Baldo kanina. Ang mas kinatatakutan ko talaga yung sakit.
Anong klaseng sakit ba yun? Sana hindi naman malala. Hanggang maaari sana, ayoko magkasakit dahil walang hahawak ng clothing shop natin eh. Iba pa rin kasi kapag ako mismo yung humaharap sa mga kliyente. Hindi ko talaga kayang mabitawan to kapag nagkasakit ako. Mukhang kailangan nga nating sundin ang payo ni paring Baldo ah. Dapat nating abangan sa labas yung matandang yun. Kailangan natin siya makita at makausap para makapagtanong tayo at makahingi na rin ng tulong kung paano lalabanan yun. Sa tingin mo, meron kaya siyang solusyon? Meron kaya siyang may tutulong kung sakali? Wala namang masama kung susubukan natin. Saka naniniwala ako na kakampi natin ang Diyos. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa, mahal. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Salamat, mahal. Ikaw lang talaga nagpapalakas ng loob ko. Nang sumunod na araw, magkasamang muli sina Jocelyn at Arvin sa kanyang opisina sa clothing shop. Habang may inaasikaso silang disenyo, bigla silang nilapitan ng isang tauhan at sinabing meron daw silang bisita. Ngunit pagpasok noon sa opisina ni Jocelyn, pareho silang nagulat ng kanyang asawa. Hindi sila makapaniwala. Ang nakikita niya sa kanyang harapan ay ang kanyang tita, Rufina. Ang babaeng yumaman ng husto sa abroad at ngayon ay nakabalik na sa Pilipinas. Tita? Tita Rufina? Ikaw na ba yan? Wow, Jocelyn! I cannot believe it! Ikaw na pala yan, pamangkin ko! Talagang ang nakapag-asawa ka na kasi medyo nag-iba ng itsura mo. Nabawasan na yung ganda at freshness mo. May anak ka na ba? Wala pa po, tita. Oh, really? Okay. Baka masyado ka lang stressed dito sa negosyo nyo kaya nagkakaganyan ka. Well, anyway, nagpunta nga pala ako rito para bisitahin ka. Nasabi kasi sa akin ni Aling Tess na dito ka na raw nakatira. Gusto ko lang ma-check tong lugar nyo kung okay ba. So far, okay naman. Pero ang gusto ko makita ay ang bahay nyo. Pwede ba? Okay lang, tita. Mamaya, punta po tayo doon. Okay. Salamat. Habang lumilibot ang mata ng babae sa paligid, lihim naman nagkatinginan ang mag-asawa, saka sila nagbulungan sa isa't isa. Lumabas ka na muna. Iwan mo na muna kami rito. Bakit? Unang tapak pa lang niya rito, parang nilalait ka ni. Hindi ako papayag. Dito lang ako. Sige na, lumabas ka na muna. Ako nang bahala rito, promise. Bigyan mo muna kami ng konting oras para makapag-usap. Sige na, mahal. Tawagin mo ako agad kapag kailangan mo ng tulong, ha? Oo, sige. Labas na muna. Ngumiti ang lalaki sa kanyang tita. Pagkatapos nitong magpakilala ay nagpaalam yon na lalabas lang saglit. Nang maiwan na ang dalawa, doon niya na pinaupo ang kanyang tita Rufina sa harap ng kanyang lamesa. Doon nila ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. So, kumusta naman kayo ng asawa mo? Ayos lang naman po. Kayo po, kumusta naman po kayo sa Canada? Kailan niyo po balak bumalik? Kauuwi ko pa lang ha. Ba't parang pinababalik mo na yata ako kaagad? Hindi naman po sa ganon. Gusto ko lang malaman kung gaano katagal ang magiging bakasyon niyo rito. Well, mga 8 buwan siguro ako rito or higit pa. Marami kasi akong aasikasuhin para dun sa mga lupa na bibilhin ko, pati sa negosyong itatayo namin ng husband ko. Ibibigay ko sila sa mga mapagkakatiwalaan kong kamag-anak. Habang kami naman ni Hubby, dun na kami pipirmi sa Canada kapag ayos ng lahat ng kailangang ayusin dito. Talaga? Mabuti naman po kung ganon. Sayang nga eh. Kung naging mabait ka lang sana sa akin, sa'yo ko sana ibibigay ang iba sa mga yon. Kaso, pasaway ka kasi nung bata ka eh. Wala ka tuloy parte. Okay lang naman po sa akin kung wala po akong parte, tita. Hindi rin naman ako manghihingi. Kaya naman po namin ang asawa ko. Yung asawa mo pala, anong pangalan niya? Arvin po. In fairness, medyo gwapo naman at matipuno ang pangangatawan. Anong trabaho niya bago kayo nagkakilala? Sa isang fancy restaurant po. Anong posisyon niya ron?
Server po. Server? As in taga-serve ng mga pagkain? Parang waiter? Ganun ba? Opo. Pumatol ka talaga sa isang waiter? Pero malaking restaurant naman po yun. Fancy restaurant nga po eh. Luxurious na restaurant sa Maynila. Kahit na. Kahit nga sa ibang bansa malalaki ang sahod ng mga waiter doon eh. Pero sila pa rin ang nasa pinakamababang level. Akala ko pa naman nasa managerial position ang trabaho ng asawa mo. Pero dati pa po yun. Ngayon pareho na po kaming manager at CEO nito mga negosyo namin. Ako po ang namamahala rito sa clothing shop ko. Siya naman po dun sa coffee shop namin na medyo malaki-laki rin at dinadagsa ng mga turista. Pero malayo pa rin sa asawa ko. Yun kasing napangasawa ko sa Canada. 3 malalaking kumpanya ang hawak noon at nasa upper level din siya ng management. Kaya hindi siya basta empleyado lang. Mataas ang katungkulan niya bago pa man kami magkakilala. Mabuti naman po kung ganon. Sayang, akala ko pa naman bigatin ka na rin. Parang nahiya tuloy akong ipakilala ka sa asawa ko pagka-uwi niya rito. Medyo masungit kasi yun eh, lalo na sa mga hindi niya ka-level. Pasensya na po. Saka okay lang naman po yun. Ayos lang kahit hindi nyo na kami ipakilala sa kanya. Well, kung ganito pala ang buhay niyo rito, siguro, next time ko na lang bibisitahin ang bahay niyo. Baka lalo lang ako ma-disappoint. May aircon ba kayo doon? Meron naman po, sa kwarto. Sa kwarto lang? Ibig sabihin, tuwing gabi niyo lang binubuksan kapag matutulog na? Opo, para din po tipid sa kuryente. Sabi ko na nga ba, typical Filipino mindset pa rin. Alam mo kasi ako sa Canada, lahat ng sulok ng bahay namin merong aircon. At kapag binuksan ko yon, sabay-sabay, magdamag. Halos walang patayan. Maliban na lang siguro kung aalis na kami. Pero hindi na namin yung tinitipid kasi nga afford naman namin. Mabuti naman po kung ganon, tita. Masaya po ako para sa inyo dahil asensado na po pala kayo. Dapat lang. Sayang kasi at pinili mong lumayo sa akin. Kung nakinig ka lang sana sa akin noon at hindi ka nagpaka-independent kuno, baka meron ka na rin lahat ng meron ako ngayon. Ay, sige na nga. Aalis na muna ako. Marami pa akong kamag-anak na bibisitahin. Hopefully, hindi ganito ang makita ko sa kanila. Sige po, tita. Salamat po sa pagdalaw. Ihatid ko na po kayo. No, I'm fine. Ako na lang mag-isa ang lalabas. Thank you. Hindi na nakasagot pa si Jocelyn. Napayuko na lamang siya at parang maiiyak sa labis na kahihiyan. Hindi niya akalain na ganoon pa rin ang ugali ng kanyang tita Rufina, kahit matagal na yung nawala. Akala pa naman niya magkakaayos na sila dahil kusa siya nitong dinalaw. Nagpunta lang pala yun sa kanya para lalo siyang ibaba at maliitin. Muli niya tuloy na alala ang kanyang ina. Kung nandito lang sana yun, hindi sana magkakaganoon ang kanyang tita Rufina. Pagbalik ni Arvin, naabutan siya nito na nakatulala sa isang tabi. Anong sabi sa'yo ng tita mo? Naging maayos bang pag-uusap nyo? Oo, wala naman siya masyadong sinabi. Nangamusta lang siya. Ano naman ang sinabi sa'yo? Inaway ka ba ulit? Hindi naman. Bakit parang namumutla ka dyan? Siguro inaway ka na naman nun, no? Hindi naman. Medyo nagtampo lang ako dahil wala siyang dalang pasalubong para sa akin. Akala ko kasi kaya siya nagpunta dito dahil may pasalubong siya. Literal na nangumusta lang pala. Ni hindi na nga sumilip sa bahay Umalis na kaagad. Ganoon ba? Hayaan mo na. Ang importante, tahimik na ulit ang buhay mo rito. Pero nakakapanghinayang nga rin, no? Biruin mo, ang tagal niyang nawala. Tapos, ikaw ang pinakamalapit niyang kamag-anak. Tapos, ikaw pa yung hindi nadalhan ng pasalubong. Mga tao nga naman talaga, kapag umaasenso, no? Hayaan mo na yon. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi ako makapaniwalang siya yung tita mo. Lalo na nung una kong makita. Sobrang bata kasi ng itsura Parang halos kasing edad mo nga lang Hindi siya mukhang tita sa lagay niyang yun, ha? Bakit parang nagtataka ka ron? Natural, mayaman na kaya gumaganda talaga. Gumagastos na sa derma, sa mga beauty products, tapos malamig pa sa Canada.
Kahit sino talaga babata at gaganda ron. Kung sabagay, tama ka. Pero syempre, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa paningin ko. Nako, huwag mo na nga akong bulahin. Ito yung iba pang mga designs, I-check mo muna bago ko ipakita sa client ko. Nang sumunod na araw, habang abala si Jocelyn sa pag-check sa mga display nila sa harap, biglang umagaw sa kanyang pansin ang mga taong nagkukumpulan sa di kalayuan. Habang tumatagal, parami ng parami ang mga tao na nagtatakbuhan papunta roon. Napilitan siyang lumabas para makiusyoso. Pagkatapos niyang makipagsiksikan sa mga tao, laking gulat niya nang masilayan kung sino ang pinagkakaguluhan ng mga yun. Bumulaga sa kanya ang dugoang bangkay ng isang matandang babae. Puti ang buhok, punit-punit ang damit, at pamilyar ang mukha noon para sa kanya. Kung hindi siya nagkakamali, yun din yung matandang nagbigay ng babala sa kanya noon. Labis siyang nagulat sa itsura nito. Naliligo sa sariling dugo at tila puno ng saksak ang katawan. Sa gitna ng kumpulan, nahagip ng kanyang mga mata si Baldo. May kausap yun na ilang tao na naroroon. Agad niya yung nilapitan at kinalabit, sa kanya hinila papalayo. Uy, Baldo, ano nangyari doon? Hindi ba't yun yung matandang nagbibigay ng mga babala sa mga nakakasalubong niya? Oo, siya nga yun. Grabe, hindi ako makapaniwala. Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Kanina kasi, habang naglalakad-lakad daw siya, biglang may lalaking lumapit sa kanya. Galit na galit daw. Ayon sa mga nakarinig, parang nagagalit daw yung lalaki dahil nagkatotoo raw yung hula niya tungkol sa asawa nito. At dahil patay na yung asawa, hindi raw matanggap ng lalaki. Kaya bigla niya raw pinagsasaksak ng matanda dito mismo sa gitna ng daan. Tapos agad na tumakas. Hindi na nila nahabol kung saan nagpunta. Ano? Ibig sabihin, nagkakatotoo nga talaga yung mga sinasabi niya? Nangyayari talaga yung mga nararamdaman at nahuhulaan niya sa mga tao? Ibig sabihin lang din nun, mukhang magkakatotoo rin yung sinabi niya sa'yo. Yung may pag-aawayan daw kayo ng asawa mo tapos magkakasakit ka. Naku, Diyos ko po, sana hindi malala ang pag-awayan namin at yung sakit na dadapo sa akin. Ayoko pa mamatay. Ayoko maubos lahat ng naipundar namin dahil lang sa pagpapagamot kung sakali. Kinakabahan tuloy ako, Baldo. Mukhang hindi nga maiiwasan ang hula ng matandang yan. Basta huwag ka na lang mag-isip ng kung ano-ano. Ang importante, maghanda ka lang muna ngayon. Paghandaan nyo to ni paring Arvin. Saka, hindi pa naman tayo sigurado kung magkakatotoo rin yung sa inyo Malay mo naman, ngayong patay na yung matanda nagsabi, baka hindi na matuloy yun. Kaya huwag mo nang isipin yun. At lalong huwag mong kalilimutan na magdasal o magsimba, Jocelyn. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Salamat, Baldo. Salamat. Kinagabihan, seryosong muling pinag-usapan ng mag-asawa ang nangyari. Pati si Arvin hindi na malaman ang gagawin. Bukod kasi sa hindi pa nito nakikita ang matanda, hindi rin siya gaanong makarelate sa mga pangitain na sinasabi ng kanyang asawa. Wala kasing ganoon sa kanilang probinsya. Malayo yon sa kanilang paniniwala, pero hindi rin niya kayang baliwalain ang mga wika ng babae dahil ayaw niyang madismaya ang kanyang asawa. Magdasal na lang tayo, mahal. Iyon na lang ang tanging panlaban natin ngayon. Hindi ko rin kasi talaga alam ang nangyayari. Wala akong kaalam-alam tungkol sa matandang sinasabi niyo. Hindi ko tuloy alam kung paano ka matutulungan. Pero asahan mong nandito lang ako. Handa akong makinig sa'yo. Samahan na lang natin ang dasal ng lahat. Pasensya ka na, mahal. Hindi ko lang kasi talaga maiwasang mag-alala Pinatay yung matanda dahil nagkatotoo yung hula niya sa isa sa mga nakasalubong niya sa daan. Hindi matanggap ng asawa nangyari kaya pinatay niya yung matanda. Doon pa lang, alam kong hindi na maganda ang sinapit ng babae kaya nagdilim ng gano'n ang utak niya. Paano kung gano'n din ang mangyari sa akin? Lalo't bukod sa pag-aaway na sinabi ng matandang yon, may dadapo rin daw na sakit sa akin.
Tanging dasal lang ang proteksyon natin doon, Jocelyn. Tamang-tama, linggo bukas. Magsimba tayo. Huwag ka mawalan ng pag-asa, okay? Walang mangyayaring masama sa'yo. Hindi ko yun hahayaan. Pero mahal, may isang pakiusap lang sana ako. Ano naman yun? Sana palagi mong habaan ng pasensya mo sa akin, ha? Kung sakali mang magkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan, sana unawain mo ko. Huwag mong sabayan ang init ng ulo ko para hindi gaanong lumala ang away natin kung sakali. Siyempre, magiging ganun din ako sa'yo. Hahabaan ko rin ang pasensya ko. Kahit ano pa maging kasalanan o pagkukulang natin sa isa't isa, kailangan nating lawakan ang ating pasensya para hindi maging malala ang away natin. Oo naman, mahal. Pangako, gagawin ko yan. Kaya huwag ka na masyadong mag-isip, ha? Kasama mo ko. Kaya natin to. Nang sumunod na mga linggo, nagulat at nagtaka si Jocelyn sa muling pagbisita sa kanila ng kanyang tita Rufina. Sa pagkakataong yun, may napansin siyang kakaiba sa babae. Parang medyo bumait yun. Bigla na lang kasi siyang dinalhan ng pasalubong at inilibre pa sa mamahaling kainan. Sunod-sunod ang pagbisita noon sa clothing shop. Nangangamusta sa takbo ng negosyo ng kanyang pamangkin. Minsan pumupunta rin siya sa coffee shop ng asawa noon. Nakikipagkwentuhan kay Arvin. Hindi niya maintindihan pero tila biglang may nagbago sa takbo ng utak ng babae. Labis na nakakapanibago ang mga kilos at banayad na pananalita nito sa kanila, lalong-lalo na sa kanya. Isang araw, magkasama silang tatlo sa isang restaurant. Yun ang nanlibre at nang mangibabaw ang katahimikan sa kanilang pagitan, bigla yung binasag ng kanilang tiyahin. Siguradong nagtataka ka kung bakit bumait ako sa iyo, no? Alam mo, na-realize ko kasi na sobrang tagal na nung pag-aaway natin. Dahil marami na nagbago sa buhay ko, gusto kong ayusin na rin ano man ang gusot sa pagitan natin noon. At the end of the day, ikaw pa rin ang pinakamalapit kong kadugo. Ikaw ang kaisa-isang anak ni ate, kaya wala ring ibang kakalinga sa'yo, kundi ako lang. Kaya sana kung ano man ang meron tayo noon, kalimutan na natin at magsimula tayong muli. Opo naman, tita. Wala na rin naman po sa akin lahat yon. Matagal ko na pong nakalimutan yon. Masaya rin po ako dahil sa wakas, maayos na tayong dalawa. Kung ano man po ang may tutulong namin sa inyo, huwag po kayong mahihiyang magsabi. Actually, yan din ang gusto kong sabihin sa inyo. Alam kong marami pa kayong haharapin pagsubok na mag-asawa, kaya huwag din kayong mahiyang lumapit sa akin kung may mga pangangailangan kayo, ha? Don't worry, hindi ako maniningil o manghihingi ng kapalit sa bawat ibibigay ko. Gusto ko lang talagang maging maayos na ang lahat. Maraming salamat po, tita. Sang-ayon po ako dyan. Ako rin po. Thank you po, tita. Sa paglipas ng mga buwan, patuloy na naging payapa at masigla ang pamumuhay nilang mag-asawa. Mas lalo pa yung guminhawa dahil nakipag-ayos na sa kanya ang kanyang tiyahin. Ngayon lang niya nalaman kung gaano kagaan sa pakiramdam kapag walang kagalit o katampuhan, lalo na sa iyong mga kamag-anak. O mahal, bakit nakatunganga ka dyan sa bintana? Ano na naman ang iniisip mo? Wala lang. Hanggang ngayon ba, pinoproblema mo pa rin yung sinabi ng matandang pulubi na mayroon tayong pag-aawayan at may dadapong sakit sa'yo? Hindi ko rin kasi maiwasang hindi maisip yun, mahal eh. Pinipilit ko namang kalimutan pero syempre, hindi ko pa rin talaga maialis sa sarili ko na mag-alala. Alam mo, sa tingin ko, tama nga yung hinala ni Paring Baldo. Dahil patay na yung matanda, malamang hindi na magkatotoo yung sinabi niya. Alam mo, sa ibang mga probinsya, may ibang uri daw na mangkukulam na sa halip ay gumagamit ng manika, ginagamit daw nilang sarili nilang dila para magbigay ng sakit, tsaka kamalasan sa mga tao. At hinala raw niya, nasa ganung hanay raw na mangkukulam o mambabarang ang matandang yun.
Baka wala naman talagang nakatakdang mangyari sa'yo. Baka talagang binulungan ka lang ng matanda at sinadya niyang sabihin yun para kumapit nga sa iyong sumpang daladala niya. Pero ngayong wala na siya, mukhang ligtas na tayo sa sumpa niya. Sana nga ganun na lang, mahal. Ayoko na magkaroon pa ng ibang alalahanin eh. Sigurado ako na totoong sinasabi niya. Maraming alam yun si Paring Baldo tungkol sa mga kulam, multo at engkanto. Pati nga sa mga sapi may alam din yun eh. Marami kasing ganun sa probinsya nila, kaya magtiwala na lang tayo sa kanya. Tsaka isa pa, bati na rin naman kayo ng Tita Rufina mo, kaya wala ka ng dahilan para mag-alala pa. Enjoy na lang natin ang lahat. Salamat talaga, mahal ha. Maraming salamat sa pagpapagaan ng loob ko. Ngunit hindi nagtagal, nangyari na ang kinatatakutan ni Jocelyn. Nagsimula yun sa unti-unting paghina ng coffee shop nila. May nagtayo kasi ng Starbucks sa di kalayuan at mula na magbukasyon, nahati na ang kanilang customer. Mas marami nang pumupunta roon dahil na rin sa reputasyon ng brand. Halos lahat ng mayayaman at nagpi-feeling mayaman ay doon pumupunta. Bukod pa roon, nagkaroon pa ng mas malaking problema ang kanilang coffee shop. At sa nakalipas na mga araw, yun ang palaging pinagtatalunan ng mag-asawa. Bakit naman kasi hindi mo inaasikaso na mabuti? Tapos hindi mo rin inalam yung history nila. Ayan tuloy, naagawan na tayo ng mga customer. Nagkautang pa tayo. Malay ko bang ganun pala yun? Hindi ko naman kasi alam na may utang pala yung dating kumuha ng pwesto na yun. Maayos naman kasi ang naging usapan namin. Kahit ako, ngayon ko lang din nalaman eh. Sumabay pa kung kailan tumuma lang shop natin. Paano na yan? Papayag ka ba na magbayad ng 300,000? Ikaw magbabayad dun sa utang na hindi naman sa atin? Anong magagawa ko? Kung hindi natin babayaran, isasara nila yung shop. Babawiin nila yung pwesto. Akala ko pa naman pinag-aralan mo na mabuti yan. Bakit hinayaan mo magkaganyan? Tapos gusto mo pang magpatayo ng ibang branch. Hindi naman pala maayos yung taong kausap mo. Tingnan mo, mukhang naloko ka. Ang laki-laki na ng ginastos natin tapos hindi naman pala tayo kumikita. Tayo pa ngayon na nagkautang. Hindi na bale, didiskarte na lang ako. Manghihiram na lang ako sa mga kakilala ko. At kanino ka naman manghihiram? Meron ba magpapahiram sa'yo ng ganong kalaking halaga? Diyos ko naman, malaking problema to, Arvin. Ayusin mo to. Ikaw ang nakaisip nito kaya dapat ikaw ang umayos. May sarili akong problema dito sa shop kaya ikaw nang bahalang umayos niyang sayo. Jocelyn naman, ba't ganyan ka magsalita? Hindi mo ba ako tutulungan? Marami rin akong problema. Ang dami ko na ipinayo sa'yo. Nasa iyo na lang yan kung alin doon ang susundin mo. Basta ako, hindi ko babayaran yung utang ng negosyo mo. Huwag ka maglalabas ng galing sa savings natin at sa kita ng shop ko. Huwag kang papayag na ikaw ang magbabayad nun. Gawan mo ng paraan yon. Hanapin mo yung dating may-ari. Hindi pwedeng tayong pagbayarin nila dyan. Oo na, sige na. Inuuna mo pa yung init ng ulo imbis na tulungan ako eh. Ay nako, bahala ka nga dyan. Makalipas ang ilang linggo, lalo pang lumala ang problema ni Arvin sa coffee shop. Hindi niya na talaga alam kung ano pa ang gagawin at kung kanino lalapit. Hindi na rin bumabalik ang mga suki nilang customer. Nagbibigay na sila ng discount at kung ano-anong gimmick na rin ang kanilang ginawa. Pero hindi na bumalik ang kanilang mga suki at naglipatan na sa kabilang establishment. Wala tuloy sapat na kita ang shop para mabayaran ang utang sa pwesto ng ibang mga branch na nanganganib ng magsara dahil nalulugi na rin. Isang araw, muling bumisita ang Tita Rufina ni Jocelyn sa kanilang bahay. May dala na naman yon para sa kanilang mag-asawa. Sa pagkakataong yon, hindi niya na maitago sa kanyang tiyahin ang tamlay ng kanyang muka. Mula na magkaproblema sila sa mga negosyo, lagi nang malungkot si Jocelyn. Bakit ganyan ang itsura mo? May problema ka ba? Magkadugo pa rin tayo, Jocelyn. Kaya alam ko kung may itinatago ka sa akin. Si Arvin po kasi... Bakit? Anong problema sa asawa mo? Kasi po, medyo napabayaan niya yung isang store namin. Nalulugi na po, tita. Hindi na napigilang ikwento ni Jocelyn ang lahat ng nangyari.
Pagkatapos niyang masabi yun, tumango lamang si Rufina at nangako na sila ay tutulungan. Kinabukasan, bumisita si Rufina sa coffee shop at personal nitong kinausap si Arvin. Naikwento rin ng lalaki ang kanyang problema at gaya ng sinabi kay Jocelyn, nag-alok din yon ng tulong para maisalba ang kanilang negosyo. May mga kilala kong business expert na pwede makatulong sa iyo na mag-isip ng bagong strategy para mabawi niyo ang dating sigla ng coffee shop. About naman dun sa utang niyo sa pwesto, ako na muna bahala ron. Paluluwagan ko muna. Sigurado po ba kayo? Medyo malaki-laking halaga po kasi yun eh. Asawa ka ng pamangkin ko, kaya hindi ka na rin iba sa akin. Kaya kung ano man ang problemang pinagdadaanan nyo, problema ko rin yon. Kaya umasa kang tutulungan kita, ha? Basta sundin mo lang lahat ng mga ipagagawa ko para mabilis nating maisalba ang negosyo ninyo. Naku, hindi ko po matatanggihan yan. Maraming salamat po, tita. Salamat po talaga. Ano ka ba naman? Pwede ba, huwag ka nang mangupo sa akin? Masyadong nakakatanda yan eh. Pwede bang Rufy na lang ang itawag mo sa akin? Mas komportable kasi ako sa pangalan ko eh. Ayos lang naman po sa akin. Salamat ulit, Rufy. Mula noon, naging regular na ang pagbisita ni Rufina sa coffee shop para tulungan si Arvin sa pagbawi sa dating sigla ng kanyang negosyo. Ito na rin ang nagbayad sa halaga na kailangan niya na pambayad sa renta. Kahit papaano, unti-unting nakabangon ang coffee shop ni Arvin. Bagamat hindi na ganoon karami, bumalik ang ibang customers. Pero ang mahalaga, sumasapat pa rin ang kita nilang pumapasok sa araw-araw, kaya malayo na silang bumagsak gaya ng dati. Dahil yon sa mga bagong strategy at implementations na pinatupad ni Rufina sa coffee shop. Bilang pasasalamat, hindi na tumatanggi si Arvin tuwing magyayaya ito sa lahat ng bagay. Madalas ay dinadala sila nito ng asawa niya sa mamahaling mga kainan at pasyalan. Minsan naman, siya lang ang sinasama nito para makapag-usap din daw sila ng personal at magkakilala pa. Wala namang naging problema sa ganoong setup ng dalawa. Hanggang isang gabi, hindi napigilan ni Arvin ang tama ng alak. Medyo naparami ang kanyang inom at dahil malabong makauwi pa siya, dinala na lang siya ni Rufina sa isang hotel sa lugar na kanilang pinuntahan. Doon na sila nagpalipas ng gabi. At nung gabi rin yun, sa hindi inaasahang pagkakataon, may nangyari kay Arvin at kay Rufina. Pareho nilang hindi napigilan ang tawag ng laman dahil na rin sa tama ng alak at sobrang kalasingan. Nakalimutan ni Arvin na meron siyang asawa. Hindi niya napigilan ang sarili dahil sa taglay na ganda at alindog ni Rufina. Kahit nasa mid-40s na ang babae, sa paningin niya kasing edad pa lamang ito ng kanyang asawa o baka nga mas bata pa. Ganun yun kaganda dahil sa tulong ng derma. Kinabukasan, gulat na gulat si Arvin nang masilayan ang sarili. Wala siyang saplot sa ibabaw at nakakumot pa silang dalawa ni Rufina. Agad na nagising ang babae dahil sa kanyang pagbangon. Oh, Arvin, gising ka na pala. Good morning. Anong ginagawa natin dito? Bakit tayo nakahubad? Nakainom ka kasi kagabi. Pati nga rin ako eh. Kaya naisip kong dito ka na lamang dalhin. Kesa naman pilitin pa nating umuwi sa ganung lagay. Gusto mo na bang umuwi na? Ayos lang din naman sa akin. Kaso, hindi ako nakapagpaalam sa asawa ko. Hindi niya alam na aabutin ako ng umaga rito. Kausapin mo na lang siya. Maiintindihan niya naman yan eh. Saglit na napatitig si Arvin sa babae. Higit siyang nagulat nang maalala kung ano ang nangyari buong gabi. Wag mong sabihin na plinano mo to. Ano bang ibig mong sabihin, Arvin? Sabihin mo nga sa akin, Rufy. Sinadya mo ba to?
Talaga bang nilasing mo ako kagabi para madala mo ako rito? Imposible kasing nagkataon lang to. Hindi lang to nangyari. May iba pa. May iba pa nangyari sa atin kagabi. Ano naman kung may nangyari sa atin? Tayong dalawa lang naman ang nandito. Wala namang nakakita. Kung ganun sinadya mo nga, lintik naman na buhay to. Bakit mo ginawa yun? Ano bang... nako. Kung makapagsalita ka naman, parang ako lang ang may kasalanan. Baka nakakalimutan mo. Ginusto mo rin to, di ba? May pagkakataon kang tumanggi kagabi pero hindi mo ginawa. At huwag mo rin gawing dahilan na lasing ka. Ilang beses kitang kinausap kagabi at matino ka pa rin naman sumagot. Kaya kahit papano, alam mo pa rin ang ginagawa mo. Pero bakit kailangan mo pa akong samahan dito? Bakit hindi mo na lang ako iniwan mag-isa rito? May pambayad naman ako eh. Buti pa, kalimutan mo na lang ang nangyari. Hindi naman ito malalaman ng asawa mo eh. Ang layo ng lugar na ito. Isa pa, wala rin naman nakakita sa atin dahil tayo lang dalawaan nandito. Pero, magtataka yun kung bakit. Sabihin mo na lang na umulan ng malakas kaya hindi ka nakauwi. Tag-ulan naman ngayon eh. Kaya alam niyang sumasama ang panahon sa iba't ibang lugar. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Arvin. Pagkasilip niya sa kanyang cellphone, tadtad na ng missed calls at text messages ni Jocelyn. Hindi niya na alam kung paano pa sasagutin ang kanyang asawa. Habang nakasakay na sila sa sasakyan ni Rufina, doon pa lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na sagutin ang tawag ng babae. Habang kausap niya yon sa cellphone, panay ang haplos ni Rufina sa kanyang hita. Mahal? Hoy, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ngayon ka lang sumagot? Kagabi pa kita kinukontak ka. Sorry mahal, medyo sumama kasi ang panahon dito kagabi. Kaya hindi na ako nakauwi. Medyo alanganin na kasi. Kaya nagpalipas na lang muna ako ng gabi sa isang malapit na hotel dito. Pero huwag ka mag-alala, pauwi na ako ngayon. Sorry talaga mahal ha. Ano ka ba naman? Alam mo namang maraming trabaho ngayon sa shop eh. Si tita nasan? Sorry talaga. Ay, wala na pala siya rito. Nauna siyang umuwi sa akin kagabi. Kaya ako na lang mag-isa na iwan dito. At bakit ka naman nagpaiwan? Diyos ko naman Arvin, nag-aalala na ako sa'yo. Ipapaliwanag ko na lang pagkarating ko dyan. Salamat mahal ha. At sorry nga pala ulit. Pagkababa niya ng tawag, agad ngumiti sa kanya si Rufina na kasalukuyang nagmamaneho. Tila binabati siya nito sa pagsisinungaling na kanyang ginawa. Pagkauwi ni Arvin, naabutan niyang nakahiga sa kama ang kanyang asawa at inaapoy ng lagnat. Tarantang-taranta ang lalaki. Halos mangiyak-ngiyak pa niyang niyakap yun. Mahal, sorry. Bakit hindi mo naman sinabi na nilalagnat ka pala? Kailan pa to? Kagabi pa. Kaya nga kita tinatawagan eh. Tatanungin ko sana kung anong oras ka makakauwi dahil masama ang pakiramdam ko. At mukhang hindi ko mabubuksan ang shop ngayon. Sorry talaga. Patawarin mo ko, mahal. Medyo sumama lang talagang panahon kagabi sa lugar na pinuntahan namin. Tapos, medyo na-busy rin ako sa mga kausap kong investor. Nagbabaka sakali ako na makuha ang loob nila para sana mas makatulong din sa coffee shop eh. Bakit hindi ka sumasagot sa tawag ko? Lalo lang tuloy sumama ang pakiramdam ko sa pag-aalala sa'yo. Pasensya na talaga, mahal. Hayaan mo, babawi ako. Ipagluluto kita na masarap at ipaghahanda kita ngayon ng lahat ng kailangan mo. Yun na lamang ang nagawa ng lalaki. Mabuti na lang may sakit ang kanyang asawa kaya hindi na yon gaanong nag-usisa pa sa tunay na dahilan kung bakit hindi siya nakauwi. Dahil masama ang pakiramdam nito, nagawa niya yung bula-bulahin hanggang sa makalimutan na noon na magtanong. Nakatuon lagi ang isip nito sa kagustuhang gumaling kaagad para maasikaso ang kanilang clothing shop. At nang gumaling na si Jocelyn, naging muling maayos na sila sa isa't isa. Mukhang nagustuhan naman nito ang pag-aalaga niya, kaya wala na silang naging problema pa. Pati siya ay nakabalik na rin sa operasyon ng kanyang coffee shop. Ngunit si Rufina, patuloy pa rin sa pagdalaw sa kanyang negosyo.
Lihim itong nakikipagkita kay Arvin. Pinipilit siyang uliting muli ang nangyari nung gabing yon dahil sobrang husay daw ng lalaki. Isang araw, hindi niya na napigilan pang kausapin si Rufina sa kanyang opisina. Pwede ba, tita? Itigil niyo na po itong kahibangan niyo. May asawa po ako. Huwag niyo po sanang sirain ang pagsasama namin. Bakit pa takot na takot ka? Kalalaki mong tao eh. Madali lang naman magpalusot. Lahat na lalaki may ganong skills na dapat dinedevelop. Ano pa bang kailangan niyo? Bakit ayaw niyo akong tigilan? Akala pa naman namin ni Jocelyn nagbago na kayo. Pero mukhang iba talaga yata ang dahilan kaya kayo nakipagbati sa kanya. Hindi ba? Kaya ka ba nakipag-ayos kunwari para magkaroon ka ng dahilan na makalapit sa akin? Paano kung sabihin kong oo? Bakit nyo ba talaga ginagawa to? Hanggang ngayon ba nasa dugo nyo pa rin ang pagiging makati? Nabanggit kasi sa akin dati ni Jocelyn na marami daw kayong nakaaway noon dahil sa pakikiapid nyo sa may asawa na. Tapos ngayon gagawin nyo pa yun sa asawa ng sarili nyong pamangkin? Bakit, ha? Ano napapala nyo sa ganito? Mayaman na kayo, di ba? Nasa inyo ng lahat. Kulang pa ba yun? Bakit? Porke ba nasa akin ang lahat, hindi na ako pwede maghangad pa? Paano kung sabihin kong isa ka sa mga gusto kong makuha? Sa tingin ko, mas bagay tayo. Base sa performance mo ng gabing yon, mukhang matagal ka nang hindi napapaligaya ng asawa mo. Kaya sa akin mo ibinuhos lahat. Hindi ba? Ano ba sinasabi nyo? Mahigit 1 taon na kayong kasal ni Jocelyn, pero hanggang ngayon, ayaw pa rin niya magkaanak. Tama ako, di ba, Arvin? Ayaw namin magkaanak dahil pareho kaming abala sa mga negosyo namin. Gusto muna namin makapag-ipon at maging financially stable bago kami sumabak sa pag-aalaga ng mga bata. Hindi kami nagmamadaling magkaroon ng anak. Ay, ano ka ba naman? Basang-basa kong body language mo nang gabing may mangyari sa atin. Alam kong uhaw na uhaw ka na sa kama at hindi yun maibigay ng asawa mo. Kaya nga madali ka nawala sa katinuan, di ba? Kasi nga, gusto mo rin pero ayaw mo lang aminin. Sorry pero hindi ako papayag na sirain yung relasyon namin ng asawa ko. Umalis na kayo kung ayaw nyo magkaproblema tayo. Ang dami kong hawak na alas sa'yo ngayon. At para sa kaalaman mo, recorded na nangyari sa atin nung gabing yon. Ha? Ano? Hindi! Naggulat si Arvin sa kanyang narinig at mas lalo pa siyang nagulat nang ipakita sa kanya ni Rufina sa cellphone nito ang isang video. Makikita ron kung paano sila magkapatong sa kama habang parehong nakahubad. See? Oras na makarating to sa asawa mo, talagang lagot ka. Kaya sinasabi ko sa'yo, magtiwala ka lang sa akin. Hanggat okay tayong dalawa, ligtas tong sikreto mo. Hindi ka mapapahamak. Ni walang makakaalam nito kahit sino. Hindi naman mahirap ibigay ang gusto ko, di ba? Dahil kahit ikaw, gusto mo rin yun. Yun ang bagay na hindi maibigay-bigay sa'yo ng asawa mo. Pwede ba tama na? Huwag mo naman gawin sa akin to. Huwag mo naman akong bigyan ng mas malaking problema. Maawa ka naman kay Jocelyn. Siyang pinakamasasaktan dito. Kaya nga kung ayaw mo masaktan si Jocelyn, manahimik ka na lang at ibigay mo ang gusto ko. Ano bang mahirap doon, Arvin? Hindi mo ba kaya? Hindi na nakasagot pa ang lalaki. Tuluyan nang uminit ang kanyang ulo. Hindi niya na napigilang magwala sa isang tabi habang si Rufina naman ay patuloy lamang na nakangisi. Isang gabi, habang magkatabi sina Arvin at Jocelyn sa kama, sinubukan niyang maglambing sa asawa at nagtangka yung halikan. Wala namang naging reaksyon ng babae nung una, pero nung magsimula na siyang haplusin yon at tila nagpapahiwatig na ng tawag ng laman, doon na ito biglang pumalag sa kanya. Napausog tuloy si Arvin. Bakit, mahal? Anong problema? Ano bang ginagawa mo? Sorry, naglalambing lang naman ng tao eh. Pwede ba? Huwag ngayon. Wala ako sa mood. Ang dami ko pang design na kailangan gawin bukas. Tambak ang trabaho ko. Mahal, kailan mo ba talaga pagbibigyan ng gusto ko? Di ba napag-usapan na natin to? Mag-iipon muna tayo bago gumawa ng baby. Pero ano pa bang dapat nating ipunin? May sarili na tayong bahay. Pareho na maganda ang takbo ng negosyo natin. Patuloy rin ang pasok ng pera. Tapos may mga bagong investors na rin tayo. Hindi na tayo babagsak ulit.
Ano pa bang hinihintay mo? Pwede ba respetuhin mo na lang muna ang gusto ko? Ayoko muna magkaanak ngayon eh. Hindi pa ako handa. Kung maaari sana mga 3 o 4 na taon pa bago tayo magkaroon ng anak. Fertile ako ngayon, kailangan natin mag-ingat. 3 o 4 na taon? Ang tagal naman nun. Tsaka gusto ko ngayon mahal eh. Mabigat na responsibilidad kapag meron na tayong anak. Gusto ko pareho na tayong ready pagdating ng panahon na yon. Kaso ngayon, hindi pa ako ready eh. Ayoko muna. Magpalipas lang tayo ng ilang araw, pwede ba? Tsaka ang dami kong iniisip eh. Kung yan ang gusto mo, bahala ka. Hindi na napigilang madismaya ng lalaki. Medyo nasaktan siya sa mga sinabi ni Jocelyn. Nauunawaan niya naman na hindi pa yun handa na magkaroon ng anak, kaya lamang ay tila hindi niya na matiis ang kanyang pangangailangan bilang lalaki. Kahit ang kanyang mga magulang, nagtatanong na rin kung kailan sila magkakaroon ng apo. Dahil doon, medyo sumama ng konti ang loob ni Arvin sa kanyang asawa. Bigla tuloy niyang naalala ang alok ng kanilang tita Rufina. Napaisip siya kung pagbibigyan niya na ba ang babae. Tutal naman ay pansamantalang kaligayahan lamang ang nais noon habang hindi pa handa ang kanyang asawa. At gaya ng sinabi nito, wala raw makakaalam kung magtitiwala lamang siya dito at kung iingatan niya ang kanilang sikreto. Isang araw, nang magkita silang muli ni Rufina, pinagbigyan na niya ang gusto nito. Muli nilang pinaligaya ang isa't isa sa loob mismo ng kanyang opisina. Naka3 round sila ng araw na yon dahil sa labis na pagkasabik ng kanyang tiyahin. Habang sila ay magkapatong nung oras na yun, hindi niya napigilan na mabighani sa taglay nitong ganda at alindog. Di hamak na mas maganda pa yun sa kanyang asawa kahit may edad na si Rufina. Bukod doon, marami rin yung alam na iba't ibang teknik at posisyon kung paano siya paliligayahin. Kaya naman, buhay na buhay ang dugo at pagkalalaki niya tuwing sila ay magkasama. Isang bagay na hindi maibigay ng kanyang asawa dahil sa dami nitong kaartehan. Nang gabing yun, pagka-uwi niya ay may sakit muli si Jocelyn. Nilalagnat na naman yun. Dahil doon, hindi yun nakapasok muli kinabukasan. Kaya naman nagpakitang gilas ulit si Arvin sa pag-aasikaso at pag-aalaga rito para walang masabi sa kanya ang kanyang asawa. Makalipas ang ilang buwan, nagpatuloy ang kanilang ganoong sitwasyon. Tuwing nasa malayo siya, si Rufina ang lagi niyang kasama. Medyo napapadalas na rin ang pagkakasakit ni Jocelyn. Madalas siyang dapuan ng lagnat at mga allergy sa katawan. Dahil doon, hindi na yon gaanong nakakapag-usisa sa kanya. Kahit ginagabi pa siya ng uwi at nag-iiba na rin ang pagpasok at pagliban niya sa trabaho. Dahil sa paulit-ulit na pagkakasakit ni Jocelyn, wala yung nagagawa, kundi ang magpahinga na lamang at tanggapin lahat ng tulong niya para lang gumaling yun kaagad. Hindi na yun nabigyan ng pagkakataong makapagtanong sa kanya sa tuwing siya ay umaalis na hindi na nagpapaalam. Isang araw, hindi niya na maiwasang mag-alala sa nangyayari, kaya napilitan na siyang kausapin si Rufina tungkol doon. Pansin ko lang kasi, tuwing nagkikita tayong dalawa, parang laging nagkakasakit yung asawa ko. Lagi siyang binabalikan ng lagnat at mga allergy na hindi namin maipaliwanag kung saan nagmumula. Sabihin mo nga sa akin, may kinalaman ka ba dun? Paano kung sabihin kong oo? Magagalit ka na ba sa akin? Ha? Anong ibig mong sabihin? May kinalaman ka nga ba ron? Kaya nga sabi ko magtiwala ka lang, diba? Hindi tayo mabibista ng asawa mo dahil dito. Dahil sa pabalik-balik na sama ng pakiramdam niya, wala siya magagawa kundi magtiwala sa'yo dahil ikaw lang ang mag-aalaga sa kanya.
Sa paraang yan, mas madali mo makokontrol ang sitwasyon at hindi ka na mangangamba na bigla na tayo mahuhuli kung saan man. Sira ka ba? Seryoso ka ba? Anong ginagawa mo sa asawa ko, hayop ka, ha? Relax. Ano? Aawayin mo na naman ba ako? Baka nakakalimutan mo. Kayang-kaya kitang ilaglag anumang oras. Kaya huwag mong pinapainit ang ulo ko. Pero ano ang ginagawa mo? Pinapakulam mo bang asawa ko para magkaganon siya? Hindi lang basta kulam. Mas matindi pa ron. At dahil din doon, wala rin makapagpapagaling sa kanya kundi ako lang. Ako ang magdedesisyon kung kailan siya gagaling. Kaya kung gusto mong maging maayos ang lahat at hindi na ito maging problema pa, sundin mo lang palagi ang gusto ko. Ibigay mo sa akin ang pangangailangan ko. Wala tayong magiging problema at lalo pa kitang tutulungan dito sa negosyo nyo. Hayop ka talaga, Rufina. Napakasama mo. Bakit kailangan umabot pa sa ganito? Gusto mo rin naman to, hindi ba? Kahit nga hindi ko pa sinasabi sa iyo nung una, pansin ko parang nakukuha mo rin ang gusto kong mangyari. Kahit ikaw, sinasamantala mo rin ang palaging pagkakasakit ng asawa mo para makontrol mo ang panahon at hindi ka niya masundan dito. Huwag mo sabihin, hindi ka nakikinabang dito. Hayop ka talaga. Alam mo, hanggat pinaliligaya mo ko, walang mangyayaring masama. Yan ang pangako ko sa'yo, magtiwala ka lang. Hindi ka mabibisto kung hindi mo rin ako bibigyan ng dahilan para ilaglag ka. Maliwanag ba, bebe ko? Pagkatapos ay bigla yung yumakap kay Arvin at hinalikan ang kanyang labi. Wala na siyang nagawa pa, napapikit na lang siya para pigilan ang kanyang luha. Habang patuloy pa rin sa paghaplos at paghalik sa kanya ang kanyang tiyahin. Hindi mo ba iniisip ang asawa mo sa Canada tuwing ginagawa mo to? Dahil ganito rin ang ginagawa ko sa kanya. Tuwing may gusto kong gawing kababalaghan, pinabibigyan ko rin siya ng sakit sa kakilala ko para hindi niya ako masundan at mawalan siya ng enerhiyang gumawa ng kahit na ano. Kaya pala, gawain mo pala talaga to. Sanay na sanay ka na dito. Kaya huwag ka nang mangamba. Hanggat sinusunod mo ko, ligtas ang sekreto mo. Ngunit habang tumatagal, palala rin ng palala ang kalagayan ni Jocelyn. May mga pagkakataon na sumusuka na yon na may kasamang bulate. At tuwing dudumi naman, may halo rin mga patay na insekto. Maging siya ay labis na nasindak dahil doon. Sinubukang ipatingin ni Arvin ang kanyang asawa sa mga doktor, pero tila walang tumatalab sa mga gamot na ibinibigay sa kanyang asawa. Patuloy pa rin na bumabalik ang kakaiba ng lagnat at allergy na may kasamang pagsusuka at pagdudumi, na may halo ring uod at insekto. Hindi na makatiis ang lalaki. Napaiyak na lamang siya na minsan mahimbing na ang tulog nito. Hindi niya akalain na aabot sa ganoon ang lahat. Mahal niya naman ang kanyang asawa, pero dahil nga sa patuloy na pagtanggi nito para hindi makabuo ng anak, hindi niya na napigilan ang pagkagat sa tukso ng sarili nitong tita. Gustuhin man niyang sisihin ang sarili, pero sa kabila ng lahat, aminado siya na ginusto rin niya ang nangyari dahil maging siya ay atat na rin na makapagpakitang gilas sa kama para lamang maibsan ang labis na pagkauhaw ng kanyang pagkalalaki. Isang gabi, hindi na napigilang magsabi ni Jocelyn sa kanyang asawa, kahit marami siyang gustong itanong dito dahil sa mga pagbabagong napapansin niya ay hindi niya magawa sapagkat pinangungunahan siya ng mga kakaibang sintomas sa katawan. At dahil wala rin siyang ibang malapitan, tanging dito lang siya nakakapagsabi ng kanyang mga problema. Tulungan mo ako, mahal. Hindi ko na talaga kaya. Bakit, mahal? Saan mo gustong pumunta? Ilabas mo na ako dito sa ospital. Nagsasayang lang tayo ng pera at panahon dito. Mukhang hindi doktor ang kailangan ko, kundi albularyo. Ano? Albularyo?
Kailangan natin tawagin si Lolo Orlando. Siya lang ang makakatulong sa atin. Si Lolo Orlando? Tatawagan ko? Pakiusap, mahal. Ano ka ba? Bilisan mo! Hindi na naituloy pa ni Jocelyn ang nais niyang sabihin dahil muli na naman yung nagsuka. Sa pagkakataong yun, may mga buhay na insekto na ang suka nito. Nataranta siya at napilitang tumawag ng nurse. Kahit labag sa kalooban ni Arvin at kahit may posibilidad na siya ay mabisto, napilitan na rin siyang tawagin ang kaibigang albularyo ng kanyang yumaong lolo na si Orlando. Lolo Orlando na ang tawag niya dito dahil hindi na rin yun iba sa kanila. Kinabukasan, nakaluwas na ang matanda sa kanilang lugar papunta sa Pangasinan. Personal nitong binisita ang asawa ni Arvin na nung mga oras na yon ay inuwi na sa bahay para doon na lamang magpagaling. Matapos yung suriin ng matanda, alam na agad nito kung ano ang nangyayari kay Jocelyn. Kumpirmado, isang malakas na uri ng barang ang dumapo sa katawan niya. Yun na nagpapahirap sa kanya ngayon. Ano po? Barang? Isa itong uri ng barang na hindi nakamamatay, pero mas matagal gumaling at mawala. Karaniwan, ipinapataw lamang ito kapag gusto mong limitahan ang enerhiya at kilos ng isang tao sa maraming dahilan. Base sa mga nakita ko nung aking kabataan, ang mga gumagamit lamang ng ganitong barang ay yung mga taong nais bigyan ng sakit ang miyembro ng kanilang pamilya para makagawa sila ng kabulastugan na hindi nahuhuli ng kanilang kamag-anak. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Orlando? Arvin, may mga pinagtalunan ba kayo ng iyong asawa bago ito nangyari? Wala naman po. Bakit po? Nais ko lang makasiguro. Pero huwag kayo mag-alala. Madali lang naman gamutin ang ganitong uri ng barang. Kung mapapaamin natin yung taong nakakaalam sa kalagayan ng asawa mo, madali siyang gagaling. At madali nating makokontra ang barang na kumapit sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Sino po dapat ang umamin? Kapag may isa sa mga kamag-anak o kakilala niyo nag-utos nito, o di kaya naman ay alam ang nangyari sa iyo pero hindi nila sinasabi, kailangan lamang nilang umamin para maging mas epektibo ang mga ritual na gagawin ko at maibalik sa mambabarang ang sakit na ipinataw niya sa iyo. Ibig sabihin, may gumawa po talaga nito sa akin? Sinadya po para magkaroon ako ng ganitong sakit? Oo, iha. Eksakto ang sinabi mong yan. Huwag po kayong mag-alala, Lolo Orlando. Kami na pong bahala ng asawa ko rito. Aalamin namin kung sino may gawa o nakakaalam nito at babalitaan na lang po namin kayo agad. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ni Arvin noong mga oras na yon. Agad naman niyang nilapitan ang kanyang asawa at ibinaling muli sa ibang bagay ang atensyon para hindi maibato ang bintang sa kanya. Huwag kang mag-alala, mahal. Gagawin ko ang lahat. Aalamin ko kung sino may gawa nito. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nalalaman kung sino may pakana nito sa'yo. Huwag kang susuko, mahal. Magpakatatag ka lang palagi. Kinabukasan, muling nagbalik si Rufina sa coffee shop. Pagkatapos nito sa opisina, agad itong lumapit kay Arvin at bumalik. Pero itinaboy niya na ang babae. Pwede ba, Rufi? Tama na. Kailangan natin mag-usap. Ano na naman bang problema at parang sinusumpong ka na naman dyan? Malapit na tayong mabisto. Anong klaseng barang ba kasing pinataw mo sa asawa ko? Aba, malay ko. Yung kakilala ko mambabarang sa Sikihor ang inutusan ko. Nagbibigay lang ako ng pangalan at litrato sa kanya. Pagkatapos, siya na ang bahala sa lahat. Sira ulo ka ba? Nalaman ng albularyong kakilala namin yung uri ng barang na pinataw sa kanya. Muntik na tuloy akong pagdudahan. Yung barang na yon binibigay lang daw kapag gusto mong bigyan ng sakit yung mahal mo sa buhay para hindi ka niya mahuli sa mga kalokohan mo. Yung albularyo mismo nagsabi niyan. At sabi niya pa, may alam daw siyang paraan kung paano yun kokontrahin. Sino ba yung albularyong sinasabi mo? Anong pangalan? Tapos bigyan mo rin ako ng litrato niya para maipasa ko rin sa kakilala ko. Lahat ng pwede maging hadlang sa atin, ipapabarang ko, Arvin. Pwede ba tama na? Ayoko na nga eh. Ayoko na talaga, hindi ko na kaya.
Pero Arvin, hindi ka pwedeng bumitaw, lalo na ngayong sabik na sabik pa rin ako sa iyo. Hindi na niya napigilan pa ang paghalik na ginawa ng babae. Sinubukan niyang pumalag pero biglang nagbukas ang pinto. Paghinto nilang dalawa, laking gulat nila nang masilayan ang kaibigan niyang si Baldo. Kasama nito si Lolo Orlando. Agad tinaboy ni Arvin si Rufina, pero huli na ang lahat. Nabisto na siya ng kaibigan at ng albularyo. Napasandal na lang siya sa pader at hindi napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Sinasabi ko na nga ba, tama nga ang hinala ko. May kinalaman ka nga sa nangyayari sa asawa mo. At sigurado ako, isa ka rin sa mga nakakaalam na binabarang na siya, pero hindi mo pa rin sinasabi dahil sinasamantala mo ang karamdaman niya para makapambabae ka. Tama ba ako, Arvin? Pare naman, ano ba tong ginagawa mo? Bakit mo hinayaan mangyari ito sa asawa mo? Anak ng teteng naman, oh. Nagkamali ako sa iyo, pare. Akala ko pa naman, mamahalin mo siya ng tapat at hindi sasaktan. Pero ikaw pa pala itong mananakit sa kanya. Totoo nga ang sinabi ng matandang pulubi noon. May darating na sakit sa kanya at mag-aaway kayo. At ikaw rin pala may kasalanan sa lahat ng ito. Pwede ba? Hindi niyo ako naiintindihan eh. Biktima lang din ako dito. Kaya huwag niyo ako sisisihin. Anong biktima? Si Jocelyn lang ang totoong biktima rito, oy. At kayong dalawa ng babae mong yan, kayong tunay na gumagawa ng kabalbalan dito. At para sabihin ko sa iyo, alam na ni Jocelyn na niloloko mo siya. Wala lang siya magawa dahil sa sakit niya. Kaya inutusan niya kaming pumunta rito para hulihin ka. At tama nga ang hinala naming lahat. Wala kang kwentang asawa. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko, Baldo. Alam mo, nagsisisi ako kung bakit pa ako nagparaya eh. Alam mo, nung college may gusto rin ako kay Jocelyn. Pero dahil nga ikaw ang pinili niya, nagpaubaya na lang ako kahit masakit sa akin. Pero kung alam ko lang na ganitong gagawin mo sa kanya, sana'y pinaglaban ko na lang palang pag-ibig ko noon. Ay, sige, tama na yan. Huwag na kayong gumawa ng eksena rito. Hindi ito ang tamang oras para magsisihan. Ikaw, Arvin, kung mahal mo pa ang asawa mo at kung gusto mong gumaling pa siya, nasa iyo ang desisyon kung gusto mong umamin sa kanya. Ang pag-amin mo lang ang tanging lunas para tumalab ang panggagamot na gagawin ko sa iyong asawa. Hoy, matanda, huwag kang makialam dito kung ayaw mo mapahamak. Hindi ako natatakot sa mga katulad mong malanding higad. Hetong sayo, Karina! Nagulat si Arvin sa ginawa ng matanda. Naglabas yon ng itim na pulbura sa bulsa at isinaboy sa babae. Bigla na lang nagsisigaw si Rufina at lumabas. Ayon sa matanda, isang uri daw yon ng lason para palabuin pansamantala ang paningin ng isang nilalang at para pasakitin ang ulo noon, ngunit hindi raw yon nakamamatay. Ayaw pa sanang umamin ni Arvin pero alang-alang sa kanyang asawa, sama-sama silang umuwi ng mga sandaling yon. Kahit nahihiya at natatakot, umiiyak siyang inamin sa babae ang lahat, pati na rin ang nangyari sa kanila nang tiyahin nito. Sa ginawa niyang pag-amin, labis na nasaktan si Jocelyn. Kahit maluba ang sakit, ay pinilit pa rin nitong sumigaw sa kanya para lang mailabas ang galit. Pero dahil din sa pag-amin ng lalaki, madaling nakontra ni Lolo Orlando ang barang. Wala pang isang araw, napagaling na agad nito ang asawa ni Arvin. Ngunit sa paggaling ni Jocelyn, hindi pa rin niya napatawad ang lalaki. Ilang buwan silang hindi nag-usap. Pansamantala rin siyang umalis ng bahay at nakitira muna sa isang kaibigan. Habang si Arvin naman patuloy sa pag-iyak gabi-gabi na pinagsisisihan ang nagawa niyang kasalanan. Kumalat sa mga kamag-anak nila ang ginawa ni Rufina. Maraming nagalit doon. Bukod pa ron, lumipat na rin sa kanya ang sakit na ipinalagay niya kay Jocelyn. At maging ang mambabarang nakapanalig nito ay walang nagawa para bawiin ang sakit. Oras daw kasi na maipasa yon ng makapangyarihang albularyo sa ibang katawan. Hindi na raw yon maaari pang galawin ng kahit na sinong mambabarang. At dahil hindi nila alam ang buong pangalan ng albularyo, wala rin silang paraan para makaganti rito.
Pinahirapan ng husto si Rufina ng naturang sakit. Halos wala ring dumadalaw sa kanya sa ospital dahil marami ang nagalit at nadismaya sa kanyang ginawa. Makalipas ang 1 taon, nakapag-usap na rin sina Jocelyn at Arvin. Noong mga panahon na yon, may konting galit pa rin ang babae sa kanyang asawa pero hindi na yon ganun kalalim. Kaya naman, pinagbigyan niya na yon at muli nang kinausap. Alam kong hindi pa tuluyan naghihilom ang sugat sa puso mo, mahal ko. Kaya naman, hayaan mo sanang patunayan ko ulit ang sarili ko sa iyo. Hindi ko sasayangin ang ibibigay mong pagkakataon sa akin. Salamat at nagkita tayong muli. Mahal na mahal kita. Pasensya ka na rin. Dahil sa kaartehan ko, napilitan kang maghanap ng kaligayahan sa iba. Ngayon, gusto ko na magkaroon ng anak. Basta ipangako mo lang na hindi mo na ako ulit sasaktan. Wala kang dapat ihingi ng tawad, mahal. Kasalanan kong lahat. Masyado kong sabik at atat. Ako ang hindi makapaghintay. Pero huwag ka mag-alala. Hindi na mauulit ang nangyari. Hindi na ako magloloko pa ulit. Pangako yan. Makalipas ang 1 taon, naging masaya na ulit ang kanilang buhay at nagpatuloy ang masaganang takbo ng kanilang mga negosyo. Tuluyan nang nagbago ang lalaki at hindi na ito kumagat muli sa kahit na anong tukso. Natuto na rin siyang kontrolin ang sarili at mas lalo pang pinagtibay ang kanilang pagsasama ng kanyang asawa. Si Rufina naman may natutunan ding aral habang pinahihirapan ng sakit sa ospital. Napagtanto nito na hindi lahat ng bagay ay kayang makuha ng pera. Dahil kahit anuman ang iyong makamit sa maling paraan ay mayroong mabigat na kaparusahan. Yon, matinding aral na naman sa buhay, mga kaenteng. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Pasensya na, marami lang po tayong inaayos ngayon. Bawi po ako sa susunod na story sa shoutout natin. Happy New Year po sa lahat. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.